Magandang araw. Alam nyo, para sa ating mga mahilig maghimay ng mga detalyeng madalas natatatabunan sa mga libro natin sa kasaysayan, tamang-tama tong pagsusuring ito para sa inyo. Ibalik natin ang oras. Hunyo 5, 1899. Napakainit na hapon noon sa Kabanatuan. Si General Antonio Luna, na kilala natin bilang pinakamagaling na taktiko ng revolusyon, ay dumating sa kumbento ng parokya. Inakala niya na may mahalagang meeting siya doon para sa depensa ng bansa. Pero, maniwala kayo, sobrang layo ng nangyari sa inaasahan niya. Okay, himayin na natin to. Imbes na mga opisyal na handang mag-meeting tungkol sa estratehiya, ang sumalubong sa kanya sa loob ay mga talim ng itak at bala. At alam niyo kung ano ang pinakamasakit? Galing to mismo sa sarili niyang mga kababayan. Sa mismong pag-ataking yun, nagtamo siya ng mahigit 30 sugat. Mahigit 30. Hindi lang to simpleng alitan isa itong napaka-brutal at sadyang pinagplanuhang pagpaslang. At grabe talaga ang tapang ng general. Kahit umuulan na ng bala at taga, nanindigan siya hanggang dulo. Bago siya tuluyang malagutan ng hininga, nag-iwan pa siya ng isang malutong na sumpa para sa mga taong pataksil siyang inambush. Literal na tinawag niya silang mga duwag. Ipinapakita lang nito na kahit nasa harap na siya ng kamatayan, hindi talaga matinag ang isang Antonio Luna. Kaya ang laging tanong na nakabitin sa kasaysayan natin sa loob ng mahigit isang siglo, ito. Sino nga ba talaga ang nasa likod nito? Walang umamin, maraming naghugas ng kamay. Kaya sa pagsusuring ito, hihimayin natin ang mga ebidensya at mga suspetsya na parabang nasa loob tayo ng isang totoong true crime investigation. Punta tayo sa unang clue natin, ang misteryosong telegrama. Now, ang talagang nakakapukhaw ng atensyon dito yung naging dahilan kung bakit pumunta si Luna sa Kabanatuan in the first place. Habang nasa Bayambang siya, nakatanggap siya ng telegrama. Tingnan natin yung salungatan ng kwento dito. Sa panig ni Luna, naniwala siyang galing mismo kay Pangulong Emilio Aguinaldo yung mensahe na ipinapatawag siya. May opisyal na selyo pa nga ng gobyerno, pero pagdating niya, wala ang Pangulo. Ang balita, umalis na raw pa San Isidro. At sa panig naman ni Aguinaldo, mahigpit niyang tinatanggi na nagpadala siya ng kahit anong utos ng araw na yon. Bilang mga sumusuri, kailangan nating tingnan to ng patas. May telegramang natanggap, pero mariing tinatanggi ng hinihinalang nagpadala. Ito yung nakakabaliw na tanong Kung maniniwala tayo sa alibi ng Pangulo, sino ang may sapat na lakas ng loob at kapangyarihan para gumamit ng selyo ng gobyerno at bitaging ang mismong general ng hukbo? May ibang tao bang nagmamanipula sa dilim? Dito tayo magsisimulang tumingin sa mga grupong may motibo at oportunidad. Dito papasok ang Suspects Group A natin, ang mga galit na sundalo mula sa Kawit Battalion. Let's see how this builds up. Una, si Captain Pedro Janolino at ang kanyang mga tauhan ay dati nang ipinahiya at pinarusahan ni Luna dahil sa kawalan nila ng disiplina. Pangalawa, dahil dyan, nagkimkim ng napakatinding galit ang buong batalyon kay Luna. Pangatlo, at dito na medyo nagiging kaduda-duda, bago pa man dumating si Luna, yung mga gwardya sa kumbento ay misteryosong tinanggal o pinalitan. At pang-apat, nagbigay ito ng perpektong tiyempo para sa isang ambush sa gitna ng sikat ng araw. Pero, teka, kailangan nating maging kritikal. Oo, galit ang Kawit Battalion, for sure. Pero sapat na ba yung personal na tampo para ang isang grupo ng ordinaryong sundalo bigla na lang patayin ang pinakamataas na general ng ganun-ganun lang? O baka naman ginawa nila yon kasi alam nilang may protector sila mula sa mga nakataas? Kaya kailangan din nating silipin ang Suspect Group B, ang mga karibal sa politika. Para maintindihan natin yung gulo sa loob ng gobyerno mismo, kilalanin natin ang mga autonomistas. Ito yung grupo ng mga politiko, nandito sina Pedro Paterno at Felipe Buenacamino na ang gusto ay Pax Americana. Sa madaling salita, gusto na nilang sumuko at magpasaalam na lang sa proteksyon ng Amerika para matapos na ang gyera. At napakagandang ipinapakita nito kung gaano katindi ang banggaan nila. Si General Luna gusto niya ng ganap na kalayaan, kahit dumanak pa ang dugo. Habang ang mga autonomistas gusto na lang ng safety net mula sa mga Amerikano. Hindi lang to naging tahimik na debate Ilang araw bago ang pagpaslang, nagkaroon ng matinding sigawan sina Luna at Buencamino, kung saan harap-harap ang tinawag ni Luna na traidor si Buencamino. Ramdam mo yung tensyon.
Dahil sa banggaang yan, umusbong ang isang malakas na teorya. Sinasabi na ang pagpaslang kay Luna ay hindi lang dahil sa galit ng mga sundalo. Isa raw itong political cleanup. Isang sadyang hakbang para alisin ang pinakamalaking hadlang sa pag-surrender sa mga Amerikano. Kasi kapag nawala si Luna, mawawala ng pangunahing boses yung mga lumalaban para sa kalayaan. Dumako tayo sa panghuling bahagi natin, ang hatol at ang epekto nito sa ating kasaysayan. So ang pinakamahalagang punto rito, kung ano ang ginawa ng gobyerno pagkatapos ng krimen. Alam niyo kung ano? Walang seryosong investigasyon. Yung mga pumatay na nakita mismo ng maraming tao, hindi sila nakulong, hindi naparusahan. At ang pinakanakakagulat sa lahat, yung ilan sa kanila na ipromote pa. Para sa maraming sumusuri ng kasaysayan, ito talaga yung smoking gun natin. Ipinapakita nito na malamang may basbas o proteksyon to mula sa pinakamatataas na opisyal. Kahit ano pa man ang totoong nangyari sa loob ng kumbentong iyon, isa lang ang naging resulta. Ang pagkamatay ni General Luna ang naging simula ng pagbagsak ng unang Republika ng Pilipinas. Paano ba namang hindi? Nawalan tayo ng nag-iisang general na may utak, disiplina at sapat na tapang para harapin ang bagong imperyo ng mga Amerikano. It was a disaster for us. Bago tayo magtapos sa pagsusuring ito, gusto kong iwan sa inyo itong napakabigat na linya mula sa ating mga sanggunian. Ang pagpatay kay General Luna ay isang sugat sa kasaysayan natin na parang hindi na tuluyang naghilom. Isang paalala na minsan, noon man o ngayon, ang pinakamalaking kalaban natin ay hindi palaging yung mga banyaga. Minsan, kapwa natin Pilipino na nasilaw sa kapangyarihan. Kaya pagkatapos nating himayin ang lahat ng ito, mula sa misteryosong telegrama, sa mga galit na sundalo, sa mga politikong nagnanay sumuko hanggang sa kawalan ng hustisya matapos ang krimen, ibinabalik ko sa inyo ang tanong. Bilang isang mapanuring Pilipino, ano ang inyong hatol? Sino sa tingin ninyo ang nag-utos at tunay na kumalabit sa gatilyo ng kasaysayan? Pag-isipan niyo yan ng mabuti at huwag mag-atubiling i-share ang sarili ninyong teorya. Maraming salamat sa pagsama sa ating malalim na pagsusuri. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe at i-on ang notification bell para sa iba pang alamat at kwentong bayan. I-share mo rin ito para mas marami pang Pilipino ang makaalala ng kagandahan ng ating mga kwento.